Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, nasasaksihan natin ang paghihirap at kamatayan ni Jesucristo na kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang ganito pong sakripisyo ay makikita rin sa maraming magulang na ibinubuhos ang lahat para sa kanilang mga anak, hindi ba? Madalas sa sariling kapahamakan. Isipin natin ang isang alakdan. Maaari itong magluwal ng hanggang 100 supling. Sa kanilang pagsilang, ang kanilang panlabas na balat ay malambot. Kaya't umaakit sila sa likod ng kanilang ina upang protektahan ang kanilang sarili. Ngunit habang lumalaki sila, kinakain nila ang kanilang sariling ina hanggang sa ito ay maubos at mamatay. Alam niyo ba yon? Pagkatapos, lumalayo sila upang mamuhay ng mag-isa. Bagamat iba ang sakripisyo ni Jesus, kusang ibinigay at hindi kinuha. Ito ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagbibigay ng sarili kahit hanggang sa kamatayan po. Maraming magulang ang magsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Alam po natin yan. Ibinibigay ang kanilang buhay minsan hanggang sa sila mismo ay maubos. Ngunit may malaking kakaibahan. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi nasasayang. Ang kanyang sakripisyo ay nagdulot ng buhay, kaligtasan at pag-asa sa mundo. Alam niyo po, sa pagsisimula ng mahal na mga araw, pag-isipan natin, pinahahalagahan ba natin ang sakripisyo ni Kristo o ipinagwawalang bahala na lang natin ito? Nabubuhay ba tayo sa pasasalamat at pagbabago o basta na lang nating nilalampasan ang kanyang pag-ibig? Huwag tayong maging katulad ng anak ng alakdan, kumukuha, sumisira at umaalis. Bagkus, tanggapin natin ang pag-ibig ni Kristo at mamunga ng mabuting gawa sa ating buhay. Amen.